Yung ano, pre, di ba kakagaling sa break, ang daming meetings ng FIA at ng Yeah. mga teams dahil dun sa energy, battery management issues ng mga drivers. And nitong Miami ba, may nakita ba tayong changes doon? I think it worked and gumana siya kasi yung Miami, isa sa mga tracks na maraming mga braking points. Kapag nagbe-brake ka, nagre-recharge din yung MGUK mo. You don't have to do a lot of lifting and coasting or super clipping sa track na to sa Miami. Kasi brake pa lang, nare-recharge na yung battery mo. And because the-limit nga ng FIA yung maximum amount of charge per lap from 9 megajoules to 7 megajoules, hindi na masyadong nauubos yung oras ng mga drivers sa battery management. Hindi na masyadong mag-lift and coast. Oh, okay. So may improvement sa mga changes na ginawa nila. Kumbaga, they can Yes. now race more. Yes. They can now race more and manage less. Yeah. Yun ang paulit-ulit na nire-request ng mga drivers ng mga nakaraan. Matetest natin yung mga changes na ginawa ng FIA sa mga tracks, yung mga proper race tracks talaga. Kumbaga mas pag-iisipin nila yung i-manage yung power, yung battery nila instead of just like arangkada na lang. Pero nakita ko rin mga pre dito sa Miami yung changes nga sa overtaking nila o at least yung pag-change ng positions, di ba? Parang mostly nag-realize sila sa power or dun sa how fast or how quick the car is instead of sudden na nag-slow down o yung sudden loss of power, di ba? So kumbaga hindi sila ganong nabitin. Wala yung ganon na parang nabibitin sila sa power during overtaking. Yeah, correct. Less yo-yo effect yung nangyayari. Yung mga overtaking sa Miami ngayon, it feels more natural. It feels more genuine ba? Na hindi dahil biglang nag-clipping yung nasa harap mo, bigla mo siyang ma-overtaken. So far, ang napansin ko dahil sa kakanood na natin since the 4 races ng 2026, yung pass and repass, parang medyo nagsa-start na maging common din sa mga drivers. Parang medyo nabawasan na yung reklamo about that. So baka in the future, baka maging part na to ng common strategy sa F1 din na may mix ng old school flat out racing at may mix din ng konting manipulation ng energy management. Yes, exactly. Kasi dito sa Miami, 'di ba? Dun sa mahabang straight before the hairpin, isa 'yon sa mga overtaking opportunities. Pero pag naubos yung baterya mo doon, you are very vulnerable doon sa starting na straight. Na doon ka rin talaga mauungusan ng nasa likod mo. So depende na lang kung uubusin mo ba doon sa long straight na 'yon bago mag-hairpin yung baterya mo or may ititira ka ng konti so you can still have boost to defend your track position, di ba? So tama yung sinabi mo, paring Chad. This might become part na ng racing talaga sa Formula 1 na there will be some section of the track na yung overtaking feels more of dahil sa battery na natitira or may mga sections din ng track na talagang mas genuine yung overtaking na ginagawa ng mga drivers. Si Leclerc at si Max parang gamay na nila yung pass and repass na strategy. Yeah, so I think the drivers are learning, they are adapting sa regulation na to. So that's why, alam mo yun, ito yung sinasabi natin dati, di ba? Let them adjust, let them adapt. Although may mga complaints kasi nga hindi natural yung feeling. Pero as this season goes on, baka mas magustuhan pa nila, di ba? Who knows? Yeah. Yung break na nangyari, doon nila pinasok lahat o doon nila pinag-aralan lahat tapos sinalpak nila sa mga sasakyan nila. Yeah, baka nag-simulation run din yung mga yan. Parang this time wala yata silang limit, 'di ba? Ito yung break na parang wala silang limit or wala silang in terms of working on the car. Kuwari yung summer breaks, bawal nila galawin yung kotse o kaya wala silang pwedeng gawin related to. Yes, correct. So ngayon mukhang unli kalikot. O dati may designated schedule lang para sa testing nung pre-season di ba?